Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, Diyos, ang karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na muli naming natanggap sa araw na ito. Salamat sa araw na ito, O Diyos, na kung saan muli mong ipinahintulot na magkakatipon kami sa tahanang ito nila Sister Irene upang patuloy kaming magninilay, mag-aaral tungkol sa iyong mabuting balita. At loobin mo, Diyos, ng salita mo, ang mabuting balita mo na aming mapapakinggan, ay magdala ito sa aming buhay patungo sa isang ganap at kasiyasiya. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin na namin na kami ay pinagpala mo na sa pamamagitan ng mga salita mo. Answered prayer na kami sa aming mga kahilingan. Pinagaling mo na kami sa aming mga sakit at karamdaman. At pinasagana mo na ang aming mga buhay. Kaya, Panginoon, maraming salamat at inaangkin na namin na siyang 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At palakpakan natin ang Panginoon. So ang pagbasa po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 16, talata 15 hanggang 20. So ito ang ating gospel sa darating na araw ng linggo sa ating inang simbahan. At sabi dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi lumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoon Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga lagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala at pinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. So, pwede na kayong umupo sa biyaya ng ating Diyos. Pasensya na, no? Dahil medyo nahuli ako ng konti dahil sa mapagal nga yung sinakyan ko rin. So, eksakto pa rin naman. Anong oras na tayo? 1:42. O, mababang. Alas 3 tayo. Hindi ko tatapusin ko agad kasi alas 3 magsimula ang kanlusong. So, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating binasa ay ang gospel sa darating na linggo sa ating inang simbahan. So, ang aking paksa ngayon na simulan ko sa isang pagkukwento na ibig sabihin kapag ang isang tao ay may pinapagawa, ang kadalasan nito ay may pinangako na bibitawan ang taong may inuutos. Diba? Kahit tayo, pag may inuutos tayo, sige, sundin mo ang aking utos, gawin mo ang aking inuutos, at ako'y may ibibigay sa iyong premyo. Diba sa mga anak, sinasabi din natin yan, o anak, gawin mo to ha, punta ka doon at may ibibigay ako sa iyo. May premyo, may kaukulang mga pinangako ang kapalit ng ating sinasabing pag-utos. So sa ating Ebanghelyo, ating makikita mga kapatid ko sa Panginoon na bago umakyat ang Panginoon Kristo sa langit, dahil ito malapit na ang pag-akyat niya sa langit mula sa muling mabuhay. So sabagay ito yung ating tinunghayan ngayon ay paggunita na lamang.
Tapos na ang pangyayari ito. Amen? So, ating makita dito sa paksa natin sa gospel natin binasa, na malapit nang umakyat ang Panginoong Hesukristo pabalik sa kanyang Ama sa langit, at meron siyang inuutos sa kanyang mga alagad. At may binitawan siyang mga salita, binitawang mga pangako. So ang bagay na ito ay masasabi ko isang kamangha-manghang mga pangako ng Panginoon para sa kanyang mga alagad. No? Kaya nga ang paksa nating pag-usapan yan ay titulan The Amazing Promises of Jesus, o kamangha-manghang mga pangako ni Jesus. Amen? So, ngayon, how to obtain the amazing promises of Jesus, o paano nato madawat, paano natin makamit ang mga kamangha-manghang pangako ng ating Panginoong Jesus. So, una, mga isuon ko kay Kristo kani ay dalawang division lamang ang aking isinasagawa. Subalit, sa bawat division, marami nakapaloob doon. So, unang division, mga kapatid ko sa Panginoon, upang makamit natin ang mga pangako o mga pangako ng Panginoon Kristo sa atin bilang kanyang mga alagad. Dahil naniwala kayo'y mga alagad ng Panginoon Jesus. Hindi po ba? Naniwala ba tayo? Kasi itong binitawan niya mga pangakong ito para doon sa kanyang mga alagad. At sino ba itong mga alagad na ito? Ang mga alagad na ibig sabihin, hindi lang yung 12. Kung ating tutusin, lahat ng mga naniwalat na nampalataya sa ating Panginoon Kristo ay mga alagad niya. Amen? So ano una? Upang makamit natin ang kamangha-manghang pangako ng Diyos o ng division, follow the instructions of Jesus. Sundin, simple lang, no? Sundin ang mga sinasabi ni Jesus, ang kanyang mga inuutos. Dahil sasabi doon sa talata 15 nating binasa, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Amen? Simpleng unawa natin. Ano sabi dito? Humayo kayo sa buong sanlibutan. Buong sanlibutan. Hindi lang dito sa lugar ng Valencia. Sabi dito, sa buong sanlibutan, at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Amen. Tayo po ba, bilang tayo mga alagad ng Panginoon, na ipapangaral ba natin ang mabuting balita sa ating kapwa? At ayon sa Mateo 28, 18, 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ito pala, mga pangako ng Diyos, nandito, no? Kasama siya sa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama siya sa kanyang mga lingkod. Amen po ba? So, ano ang kanyang mga instructions na dapat nating sundin? Ang katanungan ko, ano ang kanyang mga instructions na dapat nating sundin? Sabi doon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So ito ang utos niya sa kanyang mga alagad. Ulitin ko, ito ang utos o instructions niya ayon dito sa ating tinunghayang pagbasa. At kung dalhin natin ito sa ating panahon, ito din ang kanyang utos. Ito ang kanyang utos sa ating lahat bilang mga alagad niya sa kapanahunan. Ano yon? Maging misyonero tayo. Amen. Kaparte tayo ng ministry ng Panginoong Hesus. Ipagpatuloy natin ang ministry ng Panginoong Hesukristo. At ang ating misyon ay ipangaral ang mabuting balita
to preach the good news, hindi bad news. Amen. Bakit? Ang kalaghanan karon, sa ngayon sa ating panahon, ano bang ipinapangaral? Ang masamang balita. Ano bang sinasabi ng tao? Puro katakutan. Ang balita na hindi mabuti. Na ikaw maminaw ka sa balita. Uy, kuyawa di ay sa Valencia. Hasta ang munisipyo. Lockdown. Ibig sabihin, wala makasod. Di wa sila di. Walang niyo. Punibalik na. Punibalik na. Munisipyo. Punibalik sila previous. Ituyo lang to nila para mutuutang na agay ko gib. Balitang di mayo. So yun, ang anong sinabi dito ng Panginoon? Ipangaral ang mabuting balita, ang maayong balita, dili ang ila, dili ang maot na balita. Amen. Amen po ba? Ano bang dapat nating ipapangaral na mabuting balita? Una, mabuting balita na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Amen po ba? Na siya ay inilibing, subalit muling nabuhay. Unang Korinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nakasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So ito isa sa dapat nating ipaalam sa mga kabataan, sa mga anak natin, ipangaral natin sa mga tao, wala pang alam, parte nining mga bahina, no? At kining mga pangyayaring ito na hindi pa nila alam, dapat ating ibahagi sa kanila tayong nakakaalam na sa parting ito na sabihin natin si Jesus ang mabuting balita. Bakit? Namatay siya dahil sa iyo. Bakit dahil sa akin? Sa kasalanan ko. Diba? Namatay siya. Subalit, ayaw kagol. Huwag kang malungkot. Namatay man si Panginoon Kristo, muli siyang nabanhaw. Muli siyang nabuhay. Amen po ba? Amen. At ano ba ang mga buting balita na dapat nating ipaalam sa ating mga isigkatao, sa ating kapwa? Ang mabuting balita na si Jesus ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Amen? Ang mabuting balita, ano yon? Si Jesus ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sabi ko nga, Jesus is the ultimate expressions of God's love. Ang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pinatatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. So, di ba mabuting balita yan? Di ba? Pag inisip mo, parang walang kwenta, no? Pero kung pagninilayan nating mabuti, pag magninilay tayo, magpalandong ta, bahin sa atong kinabuhi, nga grabe di ay ang gugma sa Dios nga gihatag ka nato. Mahitungod sa pagluwas sa atong mga tagsa-tagsa kakaugalingon na ditubos ta sa atong pagkakasala. Amen po ba? Dahil ayon sa Colossus 1:14, sa pamamagitan ng anak tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ba mabuting balita yun? Di ba? So ito ang ating ipapangaral sa ating mga anak, mga membro ng ating pamilya, sino pa man yung mga mahal mo sa buhay na dapat magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen? Kasi kapag ikaw, di mo alam ang bahin na ini, ang bahin ini, no? Kung di mo alam ang tungkol sa bagay na ito, di mo talaga mamahalin ng Diyos. Di mo malalaman kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Amen po ba? So, ang mabuting balita nating ipapangaral ay ang mabuting balita. Kasi nga, to preach the good news. Anong good news? Na ikaw ay gitubos, namatay ang Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Ang ikaduha, ang mabuting balita, si Jesus ang katunayan
ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Si Jesus ang katunayan, ang ebidensya ng pag-ibig ug gugma sa Diyos ngadto kanato. Amen po ba? O ato ta sa ikatulo, ang mabuting balita upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Grabe, no? Di ba mabuting balita yan? Na ikaw ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag nalaman mo, magkakaroon pala ako ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi niya sa John 3:16, Amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Amen? Amen. Buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Hindi buhay na walang hanggan doon sa impyerno. Yun ang masamang balita kapag doon tayo babagsak. Kaya, ito ang dapat natin gawin. Ngayon pa lang, turuan na natin ang ating membro ng pamilya. Dito lang, kasi sa panahon nila, umayo kayo sa buong daigdig, sa malalayong lugar. Pero tayo, kahit sa ating mga kapitbahay, dito nakakarating para ipangaral ang mabuting balita. Maging sa membro ng pamilya, yung iba hindi maipapangaral ng mga magulang ang mabuting balita. Kaya ang mga anak, walang kaalam-alam tungkol sa salita ng Diyos. Wala, malayo ang relasyon ng mga bata sa Panginoong Diyos. Kaya dyan pala, ang magulang, numero 1 dapat ito ang maging daluyan ng mga salita ng Diyos upang ang mga anak ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa pagpapala o biyaya ng ating Diyos sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So, ang sabi ng Panginoon, turo ang sumunod. Amen? Sa ating pagbasa, turo ang sumunod. Hindi turo ang sumunod. Sa atin dapat sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Ano yung kalooban ng Diyos? Ang kanyang mga inuutos. Ang pangunahing inuutos ay ang mahalin natin ang Diyos. Amen? Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. So, ibig sabihin, priority natin ang Diyos. Hindi yung mga bagay-bagay sa mundong ito ang ipa-priority natin sa buhay. Ang Diyos ang ating ipa-priority. Amen. Kung may prayer meeting, may mga gawain, unahin muna natin ang mga gawain. Hindi yung transaction sa negosyo, o ano pa man, o tindahan. Sayang, pag di mag-ablig tindahan, sayang ang kikitain. Huwag tayong manghinayang. Dahil kapag nanghihinayang tayo, mawawala sa atin yan. Hindi natin makakamit ang mga bagay na yan. Pero pag inuna mo ang Diyos, kahit sa takdang oras na meron kang transaksyon, pero inuna mo pa siya, sabihin mo, Lord, una kita, dahil ikaw ang mas mahal ko. Ikaw ang priority sa buhay ko. Kaya di ko muna pupuntahan yung kausap ko. Bahala ka na, Lord. Humipo sa Kanya. Kahit na hindi pa kayo nakita ngayon, sasabihin sa iyo, okay, kahit di ka nakita, approve na. Di ba? Kasi kasama mo ang Diyos. Dahil sabi niya sa ating pagbasa, kasama siya hanggang sa wakas ng panahon. So ano gagawin natin? Sumunod tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang mga inuutos, at ang pangunahing utos ay mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. At ang ikalawa, mahalin ang kapwa tulad ng ating sarili. Amen? Simple lang, no? Simple lang pala inuutos sa atin ng Diyos. Mahalin ang kapwa. Amen? Ikaso, sabi natin, mahal kita, Lord. Mahal na mahal kita, Lord. Pero ang imong anak, di mo mapapatawad. Nagkasala lang siya sa iyo. Ang imong apo, ang iyong kaigsoon, o ang imong nanay, ang imong biyanan, o sino man kaibigan mo, di mo mapatawad dahil sa ginawa niyang hindi mabuti sa iyo. O paano natin masasabi, mahal natin ang Diyos? Paano natin makamit ang pangako ng Diyos? Dahil sabi niya, pangako niya, magkakamit tayo ng mga bagay. Yung pangako niya, dahil sabi ko nga, kamanghamanghang pangako ng Diyos.
So paano natin makamit ang mga pangako ng Diyos kung hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos? Amen? Mahal nga ba natin ang Diyos? Mahal ba natin ang ating kapwa? Amen. Saan? Saan nanggagaling ang pagmamahal natin sa Diyos? Sa puso o sa nguso? Saan nagmumula ang ating pagmamahal sa kapwa? Sa puso o sa nguso? Sa nguso. Sa salita lang. Hindi makikita sa gawa kasi kung talagang mahal natin ang Diyos, gagawin natin, ipapakita natin sa araw-araw nating pamumuhay. Paano mo mahalin ang kapwa mo? Kahit na apektado ka, kahit na kawalan ito sa iyo, di bali na dahil mahal mo ang iyong kapwa. Kahit na wala ka na makain, ibibigay mo pa rin sa kanya. Kahit na yan lang pera mo, di bali ikaw dahil malayo-layo ang sasakyan mo, sumakay ka na, ito na pera, kahit itong 20 pesos, di bali na mawala na ako. Ayan, ang gagawin ng Diyos, papalitan ng higit sa binigay mo. Kung ano man bibigay mo, higit pa ang babalik sa iyo. Naniwala ba kayo doon? Hindi kayo naniwala. Hindi kayo umamin. Amen. Ha? Kasi kung naniwala tayo, amin agad tayo. Kaya hindi tayo naka-amin, bakit? Alanganin ka doon sa iyong napapakinggan. Alanganin ka, di mo mapaniwalaan yan kasi, tino mo naman, ibibigay mo, may kapalit ba kagad? Pag ganyan ang inisip mo, wala, kulang tayo sa pananalig sa Diyos. Kulang tayo sa paniniwala. Pero kung 100% tayo naniniwala sa pagbibigay mo, ngayon pa lang, pag labas mo ng bahay, may kapalit na agad dyan. Amen. Imposible. Pero walang imposible sa Diyos. Amen. Sa tao, imposible yan, Brad. Pero walang imposible sa Diyos. Amen? Ay, ako ilang beses ko ba na napatunayan yan? Nag-BCM kami, nagkamali ako ng estimate ng gastos, nakaligtaan ko yung mga choir, ang BMM choir, at ibang, yung dalawang preacher, si Brother Bong at saka si Brother Prisco. Hala, nakalimutan ko sila ilagay doon sa budget. Anong ginawa ko? Sacrifice ko yung love offering sa akin sa araw na yon, yung BCM. Kasi 1,000 ang bawat isa sa amin. Sabi ko na lang, di bali nang wala ako, magkaroon lang sila. Binigay ko, pinaparty-party ko yung 1,000. Kulang pa, kumuha pa ako doon sa sarili kong pera sa wallet. Anong kapalit? Pagkatapos kong mag-talk, lumapit agad si Sister Maria. Brad, yung painting mo, nandoon po. Bibilhin ko na, magkano ba yon? 3,500 po. Ito na yung 3,500. Yung 1,000, pinalitan ng 3,500. Amen? So, ganyan ang Diyos eh. Makita mo kagad kung paano siya kikilos kapag ikaw ay di ka nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Amen. Amen po ba? Kaya nga dapat na pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa ay makita sa gawa, hindi sa nguso. Dapat sa puso. Amen po ba? So, yan. Saan ba nanggagaling ang pag-ibig? Ulitin ko, dahil ito ay sa puso. Amen po ba? Hindi sa nguso. Kasi ang pag-ibig niya nasa nguso, katulad ng lalaki at babae yan. Pag nasa nguso lang yung pag-ibig, mahal na mahal kita. Dahil, ganda eh. Guwapa. Guwapo. Sasabihin ng babae, oo, sasagutin na kita kasi, guwapo siya eh, no? Mahal na mahal din kita. Pero, nadaot ang naong, nasipyat, nadaot ang lawas, nawa na ang pagmamahal. So yan ang sinasabing pagmamahal na mula sa nguso, hindi sa puso. Amen? So anong ibig sabihin? Maging masunurin tayo sa mga salita ng Diyos. Masunurin tayo at ang ating gampanin na gagawin ay yung nagmula din sa puso. Na ginagampanan mo ang mga bagay na yan dahil na mahal mo ang iyong kapwa at mahal mo ang Diyos na nag-utos sa atin o gumawa sa iyo dahil siya po ang gumawa sa atin. Amen po ba? Amen. Ang Diyos na pinanggalingan natin, dapat siya number 1 na dapat nating mahalin. Amen po ba? So, kailangan lang, maging, tayo, masipag tayo sa ating pagiging mga
lingkod ng Diyos. Naniwala ba kayong lingkod kayo ng Diyos? Amen. Amen? Kaya huwag tayong tamad. Maging masipag tayo sa ating mga tungkulin kasi sasabihin mo, wala namang tungkulin binigay sa akin ng Diyos. Meron, di mo lang tinitingnan. Meron tayong mga tungkulin. Hindi ka pinapunta dito nang dahil lang para umatin o makinig ng salita ng Diyos. May purpose ang Diyos kung bakit tayo nandito. Amen. Amen? May layunin ng Diyos. Kaya ano dapat nating tingnan? Ating isipin o magpalandong ta kung unsa bagay tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Mabuhi lang ba ta diri para sa maghubog-hubog ka, nabuhi ka lang ba para sa kalayawan sa mundong ito, pumatrabaho ka, para lang ba sa iyong mga anak? To okay yung nagtatrabaho tayo para sa ating mga anak, para sa kinabukasan nila. Pero sino ba ang nagpapalaki sa ating mga anak? Tayo ang nagpapalaki pero nagmula sa Diyos ang kanilang kalakasan, nagmula sa Diyos ang kanilang buhay. Kaya ano dapat nating gawin? Patuloy nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga pamilya, ating mga anak. Amen? At huwag natin ang ating Diyos ay dapat huwag nating ipagpalit sa anumang bagay sa mundong ito. Amen? So, dapat anong gagawin? Humayo tayo sa lahat ng dako. Sa ating panahon, dito lang sa mga kapitbahay. sa ating binasa, sa lahat ng dako. Sa ating panahon, sa kapitbahay lang. Amen? Amen. Ang problema, ang ating pagiging, ang panganib sa pagiging misyonero natin ay parang robot. May panganib kasi dyan. Nagiging parang robot ang iba. Ano ang pagiging robot ng ang sinasabi kong robot, no? Kapag walang mag-uutos, hindi gumagalaw. Ang robot, di ba? Pag hindi mo sinususian, hindi gagalaw yan. Parang ganon din na tayo minsan sa pagiging alagad natin, kailangan pa mayroong mag-utos. Uy, gawin mo yung gawin mo. Hindi na kailangan yung mga ganong bagay. Dapat kumilos na tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Kumilos tayo na ayon sa utos ng ating Panginoon. Ang misyonero o mga alagad ng Panginoon ay pag-abot sa lahat ng tao. Amen? Pag-abot sa lahat ng tao. Hindi lang kami na tagapahayag ng mabuting balita. Ang aabot tayo rin. Kahit sino mga tao na dyan, kahalubilo natin, ay dapat nating abutin at unawain. Maitiman, maputi man, mahirap, mayaman. Ang hirap kasi minsan sa atin, may diskriminasyon ang ating buhay paglilingkod. Amen. Kapag maganda, ang dumarating siksi niya, katapos mukhang mayaman, punong-puno ng ariyos, alahas ba? Ay, sister, upo ka dito ka, umupo. Yan yung nakikita ko sa mga gawain eh. Sister, pero yung dumating na medyo gusgusin na mahirap, nakasyon. Hindi pinapansin, hindi pinapapasok. Totoo hindi. Nangyayari yan. Nagkakaroon ng diskriminasyon ang ating buhay paglilingkod. So, ang ibig ng Diyos na pantay-pantay tayo sa ating pagtingin, sa ating kapwa, tulad na sinasabi ko nga, yung pagmamahal natin dapat pantay-pantay sa lahat ng tao. Amen po ba? Walang diskriminasyon. Tularan natin si Jesus na inaabot niya ang lahat ng uri ng tao. Amen po ba? Tingnan mo, ang Samaritano, o Samaritana pala, ang babaeng Samaritana. Ang babaeng Samaritana ay hindi Hudyo. Ito ay unbelievers o Gentil. Subalit inabot ng Panginoon. At pagdating ng kung saan inabot siya ng Panginoon, magkaroon ng pagbabago ang buhay ng babae ito. Amen po ba? So anong ibig sabihin? Ang mga alagad ng Panginoon, ang kanyang mga alagad, bilang mga misyonero, ay gagawa tayo ng extra effort. Amen? Extra effort. Pag sinabing extra effort, ano mang meron ka, gamitin mo para sa Diyos. Gamitin mo para sa kanyang gawain.
Ano mang binigay sa ng Panginoon, kalakasan, gamitin mo ang lakas mo para sa Kanya. Extra effort, pagsisikap na maabot mo ang iyong kapwa. Mahirap man, subalit pagkasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Amen? Amen. Ito, di ko sa isishare ko lang. Kasi biglang pumasok sa akin, ugnay sa ating pinag-usapan, extra effort. Sa ating area, nung nag-meeting kami, nung unang daysisan na nag-meeting kami, sabi ko, magkaroon kami ng meeting, mga manggagawa, at sa kada buwan. Buwan-buwan may meeting. Nagreklamo sila. At naisip ko rin, malaki nga ang gastos ng mga manggagawa. Malaking kawalan sa kanila. Kahit sabihin man natin, meron tayong pananampalataya. Pero yung mga pinagmulan ng ating mga pangangailangan, talagang mahirap. No? So, kailang abutin natin. So, sabi ko, sige, ating gagawin ay laktaw-laktaw. Ngayon, may meeting, tapos sunod may meeting. Tapos, para hindi mabigat. Pero, nung napagkasunduan namin yung July, na magkaroon kami ng meeting o parang family bonding, naisip ko, Mayo, Hunyo, Hulyo. 2 buwan pala ang latang. Sabi ko. Tapos, sabi ko, ang mga bata, gusto ko, maabot ang mga bata. Kaya, sabi ko, paano kaya ang gagawin ko? So, nangarap ako na sana maalagaan ang mga bata tuloy-tuloy. Nangarap ako na maalagaan. Saan? Paano babalagaan ang mga bata? Yung youth natin dito sa Area 5. Sa magitan ng salita ng Diyos na tuloy-tuloy na makakarinig sila ng mga salita ng Diyos. Para ano? Para mapapalapit lalo sila sa Diyos. Amen. Amen. Hindi sa akin, hindi kay Nak Arvin. Kasi si Brother Arvin ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga siwa ng buong kabataan dito sa TFCC 39 Board. So bilang siya, di ko siya inalis sa listahan pagdating sa mga kabataan. Kaya kasama siya. Tapos ngayon, sabi ko, napakatagal pa pala ang Hulyo. So Lord, anong gagawin ko? Ito, dahil sa pagkaroon ko ng minimithi na para din sa Kanya, makapaglingkod ako sa Kanya, extra effort, biglang dumating ang sweldo ko sa YT. Ano yung YT? YouTube. Maliit lang ang bali 4 digit lang yung aking tinanggap. Pero anong pumasok sa isip ko, sabi kasi ng misis ko, "Uy, padala mo na sa akin." Biglang sumagot ako, "Hindi ito para sa iyo. Para sa Diyos ito. Gagamitin ko to sa rekoleksyon ng mga kabataan dito sa area ko. Kulang ito, pero gagawa ang Panginoon. Dadagdagan ito ng Panginoon." So, kulang man ang pera ko, sa parting yun, dinideklara ko ang katagumpayan. Amen. Dineklara ko na, sinabi ko na kay Nak Arvin, "Nak, gawa ka na program." Kasi program. Para sa ano? So, ano nangyari? Dumarating ang mga biyaya. Dumating ang mga biyaya. Naggaling sa aking mga kaibigan sa YT. Nagpiplead sila, "O sige tay," kasi tatay nila ako sa YouTube. "Sige tay." Taghan sila. Naniingon ako, "Sige tay." So yun, ang katuparan. Amen. Amen. So nandiyan dyan. Kasi pag may tiwala tayo sa salita ng Diyos, buong-buo mo na pinagkatiwalaan ang salita niya, ay magkakaroon ito ng kaganapan. Huwag tayong mag-alinlangan. Amen po ba? At maging saksi tayo sa kabutihan ng Diyos. Magpatotoo tayo kung gaano tayo na pinagpapala. Amen po ba? Magpabautismo tayo. Sabi nga, yung mga hindi pa nabautismo, sabi, bautismo tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Di ba? Para nagpapabinyag. Right? Bagay ito,
di na natin ganun tatalakayin ito. Ibig sabihin, no, nandito sa ating pagbasa ito na sinugo, inutos ng Panginoon na dapat natin gawin. Amen? So, yan po ang unang division, mga kapatid ko sa Panginoon, paano natin makamit o how to gain the ano ba yung tanong ko sa inyo? How to gain the amazing promises of Jesus. Paano makamit o makamtan ang kamangha-manghang mga pangako ni Jesus. Unang division, follow the instructions of Jesus. Sundin ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Amin po ba? At doon sa ating division na yon ay marami ang nakapaloob. Amen? Na dapat nating isabuhay. At ang pangalawa na division, have faith and believe in the words of Jesus. Nabanggit ko na rin, napasadahan ko na kanina yan. Anong ibig sabihin? Manalig tayo at maniwala sa mga sinasabi ni Jesus. Paniwalaan natin. Dahil ang sabi sa talata 16, 18, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito ang amazing promise ng Panginoong Jesus. Ano sabi? Ang mananampalataya, manalig sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Wala. May parusa pala ang mga hindi nananalig sa Panginoong Jesus. Hindi ako may sabi. Ayon yan sa ating binasa sa talata 16 hanggang 18. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko. Magkakaroon ng tanda. Ano ibig sabihin? Nasa Kanya ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Ano yung kapangyarihan na yun? Magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang kanilang mga sakit at mapatungan ng kanilang mga kamay. Ibig sabihin, may kapangyarihan ka kung mananalig ka sa Panginoon Jesus. Believe ka sa kanyang mga salita. Amen. Anong makamit mo? Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kaya mo magsalita ng iba't ibang wika. Baka inom ka man ng lason, di ka maano. May mga virus man dyan. Naglipa na, kung tinuod man yan, di ka matakdan. Kasi maski wakay purong-purong. Maski wakay pisel, wakay pismas, di ka matakdan. Bakit? Protektado ka ng pangako ng Diyos. Amen. Amen. Protektado tayo. Ano po? Tama po ba? Dumampot man ng ahas o uminom ng lason. Di ka maano. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So kung ikaw may pananalig ka sa Diyos, pinaniwalaan mo ang salita niya ng Panginoon Kristo, gagaling ang mapapatungan ng iyong kamay. Amen. 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 Kaya patungan nyo na inyong kamay ang mga tuhod na may kasakit karamdaman. Huwag kayong mag-alinlangan. Nagagaling kayo. Amen po. Amen. So, hindi lang basta sumusunod sa sinasabi ni Jesus, kundi panaligan natin, manalig tayo. No? Manalig tayo sa mga salita ng panghawakan natin ng kanyang mga pangako. Dahil yung sabi niya yan sa tinunghayan natin sa Salmo 91. Nagsalmo ba tayo kanina? Di ba? Saan yung salmo na yun? Pangako niya. Lalo na doon sa talata 14 hanggang 16. So makakamta natin ang kamangamang pangako ni Jesus kung tayo sumampalataya sa Kanya. Amen? Ang sumampalataya, sabi ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Saan ang piliin mo? Dahil sabi sa John 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang mga nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Ang sumampalataya daw ay hindi paparusahan.
Ang sumampalatay sa bugtong na anak ng Diyos, walang iba si Jesus, ay hindi mapaparusahan. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Yun ang nakakatakot. Mapaparusahan pala tayo. Kapag nag-alinlangan tayo, na hindi tayo nananalig sa mga salita niya, mapaparusahan tayo. Amen po? Tandaan natin ito salita niya. Dapat yan ang tumimo sa ating puso sa araw-araw nating buhay para hindi mawala ang ating pananalig sa salita ng Panginoon. Kaya pag dumating ang sitwasyon ng buhay natin na makakaranas tayo ng mga pagsubok, o nandoon na matatakot ka, pero pag naalala mo, kasama ko pala si Jesus eh. Hindi pala ako mapaparusahan eh. Amen po ba? So yun, mapapalit sa ating puso, sa ating isip, na magkaroon tayo ng pananampalataya. Pananaligan mo ang isang bagay na dapat mong maangkin dahil ibibigay siya ng Panginoon yan. Huwag ka lang mag-alinlangan. Baka mamaya, request ka ng prayer request, Lord, bigay mo sa akin yung 2 gulong na sasakyan. 2 gulong, di bike lang yun. O kaya mo to. O gusto mo naman, Lord, bigyan mo ako ng malaking sasakyan, 4 na gulong, halagang 2 milyon, ganyan. Pero sa isip mo naman bigla, ito pa kaya ito? Pag yan ang isipan mo, huwag mo nang asahan na magkaroon ito ng katuparan sa buhay mo. Dahil nandun na yung doubt mo eh. Huwag na lang gawin, huwag mo nang ituloy dahil hindi mangyayari yan. Pero pag buong-buo ang iyong isipan na ikaw ay nananalig, naniwala sa salita ng Panginoon, darating yun, mangyayari yun. Amen. Dahil pangako niya yan. Makakamta natin yun, ang pangako ng Panginoon Jesus. Amen? Okay. Isa sa katunayan yun sa aking anak. Ang aking anak, hindi dumanas ng inter-island sa pagiging seaman, pero ano nangyari? Dahil sa aking pananalig sa Diyos, nakasakay siya diretso international. May problema. Amen. So ganyan ang Diyos. Anong panalangin ko? Lord, makasakay ang anak ko bilang seaman. Hindi inter-island, international. Ilang bisis ko, ilang taon ko ba ito pinipre-request? 1 taon kalahati. Hindi ako nagsasawa. Hindi ako nawala ng pag-asa. Hindi ako naniwala. Hindi ako marinig ng Diyos. Patuloy ako nananalig sa Diyos. Kaya gano'n na lang. Bago ko matulog, mag-ampo ako. Pag nag-pray ako, yun pa rin ang pinipray ko. Bago ang mga ilan pang mga kahilingan ko, pinapriority ko yung kahilingan ko tungkol sa aking anak. At isang araw, dumating ang katugunan ng Diyos. Nakasakay siya international. Amen. Amen. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Huwag nating baliwalain basta mga salita ng Diyos, kundi ito yung ating pananaligan, mananampalataya tayo na ito'y magkaroon ng kaganapan. At itong mga salita niya ay totoo. Amen po ba? So, ulitin ko, magkaroon tayo ng pananampalataya sa kanyang mga salita upang hindi tayo mapapahamak. Dahil ang sabi sa ating binasa, parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng tanda at kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Kapangyarihan na mula sa Diyos, Espiritu Santo. Amen? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan tayo mapagtagumpayan ang anumang mga sitwasyon ng buhay, mga pagsubok sa buhay. Ang Espiritu Santo ang makapagbabago ng takbo o uri ng ating pamumuhay. Amen po ba? So yan ang tandaan natin na napakahalaga ang mga salita ng ating Panginoon Kristo na ito'y para iniwan niya sa kanyang mga alagad noong panahon na yun. Subalit sa atin ngayon ay para din sa atin. Amen. Amen po ba?
At ano pang ating paniwalaan? Ano pang dapat ating pananaligan? Na sa lahat ng oras ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mangangamba. Amen? Huwag tayong matatakot, huwag tayong mangangamba. Dahil sabi niya, patuloy tayong sasamahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Saan ka man humayo, nandoon ang kanyang sinasabi. Sabi sa talata 11 hanggang 20, sabi niya doon sa ating pagbasa, nandyan pa ba kayo? Ha? Sabi doon, pagkatapos magsalita sa kanan ng Panginoon Hesus, ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga lagad at nangawal sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Ha? Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Gumawa ng himala. Amen. Ang sabi, gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Amen. So gayon na lang ang mga nangyayari noon sa kapanahonan ng mga naunang mga alagad ng ating Panginoon. Nakamit nila ang kamanghamanghang pangako ng Panginoong Hesus. At sa ating panahon, dapat ganoon din ang ating gagawin upang makamit natin ang mga kamanghamanghang pangako ng ating Panginoon. Amen po ba? Upang makamtan ang kamanghamanghang pangako ni Hesus, sumunod tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang alituntunin. Gampanan natin kung anumang misyon na ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Kung anong misyon na binigay sa iyo, gampanan mo ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Amen. Amen po ba? Upang hawakan natin ang kanyang mga kamanghamanghang pangako. Amen? Amen po. Tumayo na tayo mga kapatid ko sa Panginoon. At iyuko natin ang ating mga ulo, taas ang ating mga kamay.